to 7. No, tayo po ay nasa bagong sermon series na. At ang inyo pong mga lingkod ay umaasa na sa bawat palit ng ating sermon series, no, katulad ng pangako ng ating Panginoon, so He is changing us, He is transforming us from glory to glory. We are becoming a better person, a better kind of person that God wants us to be. Hindi po sinasabi na dapat mas masaya kayo. Kasi baka nga ang mangyari pa sa atin, mas malungkot kayo. But it doesn't mean na mas malungkot o mas maproblema ka, you don't become a better person. Actually, ang tunay ng mga anak ng Diyos, when they go through sufferings and negative things, they become better persons, not bitter persons. Magkaiba po yung dalawa na yun. So tayo pong lahat ay tumayo, hindi pa po sermon yun, scripture reading pa lang. Medyo naparami po ata yung kain ko ng asukal kagabi. At tayo po tayong lahat at tayo po yung magbasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong scripture reading ay mula sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 7. Kung kayo po handa, basahin po natin ang salita ng Diyos. In the year of King Uzziah's death, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, with the train of his robe filling the temple. Seraphim stood above him, and each having 6 wings, with 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called out to another and said, Holy, holy, holy is Yahweh of hosts. The whole earth is full of his glory. And the foundations of the threshold shook at the voice of him who called out, while the house of God was filling with smoke. Then I said, Woe is me, for I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, Yahweh of hosts. Then one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hand, which he had taken from the altar with tongs. And he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin is atoned for. May the Lord bless us for the reading of His word. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming pong pagsasaluhan sa umaga na ito. Pinili nga po namin na kami nga po inyong pangalinisin sa anumang karumihan at patawarin po ang lahat ng aming mga kasalanan. Nawa nga po ang banal niyong Espiritu ang magbigay sa amin hindi lamang ng talino at unawa, kundi ng pananampalataya na maniwala sa inyong mga salita at lakas ng loob para sumunod sa inyong mga utos. Pinili nga po namin na ang kapangyarihan at purpose ng inyong salita, kung bakit po ito napapahayag, ay maganap nga po sa aming mga buhay. Baguhin niyo nga po kami, O Diyos, at lubos naming maranasan ang iyong kapangyarihan at ang iyong banal na presensya. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, at ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Maaari na po kayo maupo. Na napakaganda po ng ating sermon series as always. At ang title po ng ating sermon series ngayon ay The Messiah According to Isaiah. Talagang magka-rhyme pa yan. The Messiah According to Isaiah. No? Ito pa rin po ay nasa ating Christ at the Center. No? Pero ito naman po ay mula sa Old Testament. At awa nga po, makita natin kung sino si Jesus na siya ating Panginoon, na hindi lamang siya Panginoon ng bagong tipan, kundi Panginoon ng lahat ng panahon. Maging sa lumang tipan, siya na nga, sapagkat siya po ay Diyos. Nawa katulad po ng pagkalahad ni Isaiah, makita natin ang tunay na kalulatian ng ating Panginoon. At ang title po ng ating message ngayon ay A Holy God and a Humble Servant. Nawa nga po, ikaw at ako, pagmamasdan natin yung kabanalan ng Diyos, yung pagiging Diyos niya, yung kanyang kalulatian, tayo po ay kanyang maturuan at matulungan na maging mapagpakumbaba. Katulad po ng naranasan ni
Isaiah. Nagpasimula po yung passage sa salitang, in the year of King Uzziah's death. Alam po niyo si Uzziah o Azariah ay isa pong napakagaling at mabuting hari, no, ng Huda. Pero alam po ninyo, sa kanyang paglilingkod ng 50 plus years, no, sa bayan ng ating Panginoon, hindi niya po nakayanan, no, i-handle yung success at power. No? Karaniwan naman yan, hindi ba? Kapag ka ikaw ay matagumpay, makapangyarihan, minsan nakakalimutan mo kung saan ang lugar mo talaga. Ang tagumpay at ang kapangyarihan ay mula lang sa Panginoon. He was not able to handle success and power that he died as a leper. As a leper and as a disgrace. Nawa nga po ikaw at ako, kapulutan natin to ng araw. Pero alam po ninyo, bagaman siya po ay yung huling bahagi ng kanyang buhay naging masalimuot at siya nga po ay namatay, nagpapakita rin po ito sa bansa ng ating Panginoon na parang paano na yan, ang isang magaling na hari namatay, paano na tayo yan? Ang pag-atake ng ibang bansa ay nandyan na, ng Assyria. Sino tutulong sa atin? Sino mamuna? So may takot, parang kawalang pag-asa. Pero alam po ninyo, ang sabi na Isaiah habang binabanggit niya, namatay na, magaling na hari na ito na naglingkod sa mahigit 50 taon, sabi niya, I saw the Lord sitting on the throne. Oo, parang nawawalan tayo ng pag-asa, ng lakas. Paano na tayo niya? Pero sabi niya, I saw the Lord sitting on a throne. Alam po niyo yung praise na yun, napaka-powerful. Sinasabi, oo, wala na ang hari sa trono dito sa mundo, pero ang Diyos sa kanyang trono, sa kalangitan, nakita ko, nakaupo. Ang ibig sabihin, He rules. Ano ngayon, kung walang mamumuno na sa mundo na ito? Ang pag-asa natin ay wala dito, kundi na sa Kanya na nakaupo sa trono, at siya ay si Yahweh, siya ang Panginoon. Ano yung pagka-describe niya? High and lifted up. In-emphasize yung karilagan ng ating Panginoon. At in-elaborate niya pang sabi niya, with the train of His robe filling the temple. Yung robe na yun napapakita ng kanyang authority. Di ba yung robe, madalas nakikita na lang natin dahil hindi naman tayo kaharian, no, sa Pilipinas, so hindi tayo nakita ng hari. Madalas nakita natin yung train ng robe saan? Sa mga ikinakasal, di ba? Pag mas mahaba, parang ibig sabihin, mas mayaman, mas malaki ginastos niya. At maganda nga naman. Pero dito po pinapakita yung authority at power ng ating Panginoon. Kasi hindi ito basta-basta robe na mahaba magmula sa entrance hanggang dun sa altar. Ang sabi niya, filling the temple. So imagine niyo kung gaano kalaki yan. Hindi na natin alam kung anong sukat niyan or what. Pero ganun kalawak ang kapangyarihan at authority ng ating Panginoon. Ito pang kamangha-mangha kasi sa verse nun sabi niya, meron daw po mga anghel, ang tawag sa kanila seraphim, stood above Him, and it's having 6 wings. 6 ang mga pakpak, ang 2 daw po yung nakatakip sa mukha. No? Having 6 wings, with 2 He covered His face, and with 2 He covered His feet, and with 2 He flew. So imagine niyo itong seraphim na to, 6 ang pakpak, 2 nakatakip sa kanyang mukha, 2 nakatakip sa kanyang mga paa, at ang 2 ay ginagamit niya sa kanyang paglipad. Hindi man lang makatingin, no, itong anghel na ito sa ating Panginoon. Naalala niyo, di ba, sa ating mga pinapanood, whether Korean novela man yan or what, di ba, pagdaraan ang hari, o ano sa'yo nakaupo sa trono, di ba, nakangud-ngud talaga, nakabow down yung mga tao. At pagdadaan, hindi pwedeng tigdan, a sign of respect. Can you imagine this supernatural being, no? Na sa kanyang itsura ay talagang magigimbal ka eh. Pero ibinibigay niya yung pinakamataas na pagpitagan at paggalang sa ating Panginoon. Tunay na pagkakilala na wala nang higit pa sa ating Panginoon. Verse 3, sabi niya, and one called out to another and said, Holy, holy, holy is Yahweh of hosts. The whole earth is full of His glory. So ang tunay na kalulatian pala ng Panginoon ay hindi love, love, love. Hindi mercy, mercy, mercy.
Hindi grace, grace, grace. No? Hindi faith, faith, faith. Hindi yung kung ano yung kinahumalingan natin na gustong-gusto natin na attributes ng Panginoon, kundi holy, holy, holy. Ang ibig sabihin, walang katulad talaga ang ating Panginoon. Kaya nga sa ibang salita, ang ibig sabihin ng holy, the otherness of God. He is set apart, wala siyang katulad. At walang maihahambing sa Kanya. He is incomparable. Kaya nga meron isang awitin, di ba? He is unstoppable. At tunay nga po, ang Diyos natin ay walang katulad and He is holy. Madalas inisip natin pag holy, no, walang bahid ng dungis, ng dumi. Tama naman po yun, pero kulang yun. Ang totoong description ng holy in the otherness of God ay siya nga. Wala siyang katulad. Pag samasamahin man ang lahat ng pinakamaganda sa sannalikha, hindi man ito lalapit sa kanyang karilagan, sa kanyang kagandahan, sa kanyang kabutihan. Kaya nga po katulad po ni Isaiah, Prophet Isaiah, may we have a true vision of God. Anong klaseng vision of God? That as we see the Lord for who He is, we gaze upon God's holiness. We gaze upon God's holiness. Tititigan natin ang kanyang kabanalan. Tititigan natin kung sino nga siya. At alam po ninyo, ang mga taong tunay na tumititig sa kabanalan ng Diyos, sa karilagan niya, may impact yan sa buhay nila. Kaya imposible na makita mo kung sino ang Diyos na hindi mababago ang iyong buhay. Imposible po yun. At ano pa po yung pagka-describe, no? Doon sa Holy, Holy is Yahweh of hosts, the whole earth is full of His glory. Ang sabi po ng verse 4, and the foundations of the thresholds shook at the voice of Him who called out, while the house of God was filling with smoke. Napaka-dramatic nung nakita ni Isaiah, di ba? Habang ang mga anghel sumisigaw, Holy, Holy, Holy is the Lord Almighty. The whole earth is filled of His glory. Abay, nayinig daw po. Nayinig daw po yung pundasyon. No? Nayinig daw po yung pundasyon na kung saan nasaan sila at ano daw po, meron daw pong smoke na bumalot sa lugar na iyon. Nagpapakita ng kapangyarihan, ng karilagan, ng kagandahan, no? At walang katulad na Diyos na siyang ating Panginoon. At yun po yung nakita niya. Nakita niya yun sa panahon na walang kapag-asa nang mamatay nga si King Uzziah at nagbabadya na ang pagsakop ng Assyria sa kanila. At tunay nga po mabuti ang Panginoon ang ipinahayag niya, no? Ang karilagan ng ating Panginoon, ipinahayag niya ito sa isang taong makasalanan. Pero bago pumunta sa point 2, sa reflection ni Isaiah, nawa nga po, hangarin natin, hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, nawa magpakilala po kayo sa akin. Lord, may you reveal who you are. Pero ang tanong, talaga po ba tayong interesado na i-reveal ni Lord yung glory niya sa iyo at sa akin? Tayo po ba ay talagang interesado na makita ang kalwalatian ng ating Panginoon? Tayo po ba ay talagang interesado na makilala siya kung sino talaga siya? Kasi kung hindi po tayo magnanais na makilala siya, talagang hindi natin mararanasan ang kanyang pag-reveal ng kanyang sarili para sa atin. Kaya nga po, ang ganda ng sinabi sa Psalm 27 verse 4, one thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Alam po niyo yung background ng Psalm 27. Ang sumulat po dito si King David. Si King David po sumulat ito habang siya po'y nasa wilderness. Habang siya po'y hinahabol ni Saul at ng kanyang mga sundalo para patayin. Namimiss ni David, no? Ang presensya ng ating Panginoon, ang pagsamba sa Kanya. Kaya nasabi niya, one thing have I asked of the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord. Namimiss niya yung mga panahon na siya nakikinig sa ating Panginoon. At ang nais na naway manahan siya sa presensya ng Panginoon sa Kanyang templo sa lahat ng araw ng Kanyang buhay. Para alin? Para mamasdan ang karilagan ng ating Panginoon. To gaze upon the beauty of the Lord and to inquire
in His temple. Meron ba tayong ganung damdamin? Meron ba tayong ganung pagnanais? Naalala niyo po ba yung awitin na I stand in awe? Isa po yun sa paborito po ng yung lingkod, lalo na po ng ako'y bago pa lamang na mananampalataya. Kung kayo po ay alam po ninyo yung lyrics na yon, napakaganda at mabibighani ka ng tunay, no, sa mensahe ng awitin na yon. Susubukin ko pong awitin kung maalala ko pa yung lyrics, no? At kung alam po ninyo, samahan po nyo kong awitin ng pagsamba sa ating Panginoon. Yun ay nagsisimula ng alin? Diba? Sa salitang, ano Kuya R? You are beautiful beyond description. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. And who can grasp your infinite wisdom? And who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty and throne above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Amen. Nawa nga po may stand in awe of our Lord, our God. Makita natin ang kanyang karilagan. Kaya katulad po ni David, na ninanais niya yung presensya ng Panginoon. Na sa kabila ng kanyang pagdurusang kinakaharap, yun ang kanyang ninanais. Na maging nawa sa ating panahon, paano natin to apply? How can we gaze upon the beauty of the holiness of our God when we come to, listen carefully, when we come together as a church? Because the church behold the glory of God. Buksan po natin ating Bible sa Ephesians 3:20-21. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To Him be glory in the church. To Him be glory in the church, in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Alam po nyo, hindi tayo karapat-dapat, pero pinili ng Diyos ang kanyang eklesiya. Na kung saan ang kalulatian ng Diyos ay mamamasdan. Katulad ng kalulati na sabi niya, hindi lang sa church, kundi kay Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. Church, gaze upon God's holiness. Titigan natin to, masdan natin, hangarin natin ang presensya ng Panginoon at sa ating konteksto, sa ating pong kalagitnaan. Kaya nga po, pag tayo po ay dumadalo sa gawain, lahat po ng bahagi ng worship service ay mahalaga. Nakikinig po ba kayo? Mula po sa simula ng worship service hanggang sa matapos, lahat po ng ating ginagawa dyan ay pagsamba sa Panginoon. Expression po ng ating paggalang sa Kanya. Kung sino siya, karapat dapat po siyang sambahin. Kaya nga po nawa, dumating po tayo sa estado na tunay nga po yung pinakamataas na pitagan. Yung pinakamataas na pagpaparangal, ano man yung nararamdaman natin, tunay nga po itataas natin ng ating Panginoon. Katulad po ng ating inawit kanina, buong lakas gagamitin natin para itanghal. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon.
At ano po yung naging impact kay Isaiah? Nung makita niya yung holiness ni God, nung makita niya wala siyang katulad, oo, walang pag-asa ng mga panahon na yun sa kamatayan ng kanilang hari at merong parating na danger na pagsasakop ng Assyria. Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil nakita niya, nagpahayag, nagpakita ang ating Panginoon, tunay nga po na-realize niya, namamasdan niya ang kanilagan, kabanalan, kadakilaan ng ating Panginoon. Nakita niya ang kanyang sarili. He saw the bigness of God, thereby he realized and saw his smallness. Kaya nga po sa taong tunay na nakikita kung gaano kalaki ang Diyos, kung gaano siya karila, kung gaano siya kakapangyarihan, no, magiging attitude mo, hindi magiging mayabang. Hindi ka magiging mapagbataas. Ikaw ay magiging mapagkumbaba. He saw the vision, a vision of man. He admitted his sinfulness. Kaya mga kapatid, let us admit our sinfulness. Ano bang sabi sa verse 5? Ano po ang sabi sa verse 5? Then I said, this is Isaiah, woe is me! Kahabag-habag ako! Sabi niya. Bakit daw po? For I am ruined. For I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. Ang sabi ng salita ng Diyos, walang pwedeng makatingin sa ating Panginoon. Mamamatay ang sino mang titingin, makakita sa ating Panginoon. At marami sa atin ang iniisip natin, para makita mo ang Diyos, dapat banal ka. Tingnan mo nga yung katabi mo, nga ba yung banal? Iniisip natin, pag worthy ka, pag ikaw ay banal, ikaw ay katanggap-tanggap, ay magpapakita sa iyo si Lord. I-reveal niya yung sarili niya. Pero dito ang declaration ni Isaiah, sabi niya, woe is me. Kahabag-habag ako. Alam niya na hindi siya karapat-dapat. I'm ruined. Sabi niya, patay ako nito. Bakit daw? In-admit niya, he is a man of unclean lips. Hindi niya sinabing, sila po Lord sila yung makasalanan. Sinasabi ko na nga po Lord, hindi mga karapat dapat siya ng iba. Nakita po ninyo sa salita ng Diyos na ito, makita natin sa mga tao, pinapahayagan niya kung sino siya, nakikita niya kung gaano siya hindi karapat dapat. Pastor, patay naman yun yung aking self-confidence. Masyadong mababa, napaka-negatibo naman. Makita mo yung sinfulness mo. Pero ito nga yung kabutihan no? Tumagwawakas itong passage na to, itong portion na to ng scripture, na ang Diyos mismo ang kikilos sa kanyang buhay. Mga kapatid, we must admit of our sinfulness. Hindi tayo karapat-dapat. We are unworthy. We are sinful. We are depraved to the core. Walang ni isang katiting na kabutihan sa atin. Ang dapat lahat sa atin ay panggatong sa impyerno. Pero dito, makikita natin yung biyaya ng Diyos. Sa kabanalan ng Diyos, sa kanyang dakilaan, sa kanyang kalulatian, ipinahayag niya ang kanyang biyaya at nakita nga at naranasan ni Isaiah kung kaya siya po'y nagpakumbaba. Naibaba niya ang kanyang sarili at umamin, ako'y isang makasalanan, marumi ang aking mga labi. At hindi niya lang po sinabing marumi ang kanyang labi, siya'y nakatira kasama ang katulad niya. Ang katulad niya. And I live among a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, Yahweh of hosts. Kakaiba sa ating panahon, hindi ba? May mga tao nagki-claim sila, malapit sila kay Lord. Pero sila naman ay saksakan ng judgmental. Nakilala na po ba kayo ng ganung mga tao? Diba? Napaka-judgmental nila. So dito pala makikita natin na kapag ka ikaw naranasan mo ang Panginoon ng kanyang kabutihan, abay hindi ka magiging judgmental. Magkakaroon ka ng tamang pananaw. Unang-una, hindi ka karapat-dapat. Oo, hindi sila karapat-dapat. Pero unang-una, ikaw, ako, hindi ako karapat-dapat. Oo, kaming lahat, hindi kami karapat-dapat. Ang mga kasama ko, lahat tayo, nailulugar natin na tama yung ating mga sarili.
Yan po yung naging reflection, realization ni Isaiah nang mamasdan niya ang kariligan ng ating Panginoon. Kaya nga po maging salita ng Diyos sa ating pong panahon, di ba? Sa 1 John 1:8-10, maging sa bagong tipan, pinapahayag ni Juan, no? If we say we have no sin, we deceive what? Ourselves. And the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar and His words not in us. Kaya nandito na sa experience po na Isaiah, nung makita niya yung kadakilaan ng Diyos, kung gaano siya kalaki, kung gaano siya kabanal, nakita niya kung gaano siya kalit, nakita niya rin yung kanyang kakulangan, kamalian, nakita niya yung kanyang kasalanan. He saw the worthy God, the one and only worthy God that deserves the highest praise and worship. Thereby, he saw himself an unworthy, puny human being na hindi man deserve para mahalin, pansinin. Pero di ba napaka-degrading yun, Pastor? Pero alam po nyo, if we compare who we are to who God is, incomparable. Unang-una, God is the Creator and we are what? Creatures. Nilalang tayo. Siya ay ang naglalang, tayo'y nilalang. Napakalayo ng agwat. Pero ito po nakakalungkot, marami sa mga nilalang ay umaasta na para sila yung naglalang, sila yung Panginoon, sila yung Diyos. Ang taas-taas, no, ng kanilang pananaw sa kanilang sarili. Napaka-superior ng kanilang pananaw. Pero mga kapatid, kaya kayo po'y aking in-encourage, makiniig sa ating Panginoon, maranasan talaga kung sino siya upang makita natin rin kung sino tayo. Opo, we are unworthy, we are sinful, but you know what? By the grace of the Lord, He made us worthy. He loved us unconditionally because of His grace. Kaya nga dito maging sa past, makita natin yung vision of Christ. No? Vision of Christ. Thereby, be grateful that you receive through Jesus God's forgiveness. Ano ba sabi sa verse 6 and 7? Ang sabi po sa verses 6 and 7, Then one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hand, which he had taken from the altar with tongs. Pansinin po ninyo, ito pong seraphim. 6 ang pakpak, pero meron pa palang kamay. Talaga, Pastor? Meron nga ba? Paano natin alam na merong kamay? Anong sabi ng salita ng Diyos? Buksan po ninyong Bible, hindi po nakaplas niya. Anong sabi niya? Then one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hand. At yun daw po ang ginagawa, which he had taken from the altar with tongs. Meron siyang kamay, kasi yun ang ginamit niya, kinuha niya daw po yung tong. Verse 7, And he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin is atoned for. Wow! Nakita ni Isaiah kung sino siya, makasalanan siya, hindi siya karapat-dapat. Oo, talagang kawawa siya. Dahil kapahamakan na naghihintay sa isang makasalanan. Pero ang Diyos mismo sa pamagitan ng kanyang servant na seraphim, kinuha daw po yung baga at ididikit sa kanyang mga labi. Nagpapahayag na ang kanyang mga kasalanan ay napawi na. At ano daw po, siya po ay tinubos na. Pinawalang sala na siya. Alam po niyo, ito pong picture na ito, yung picture ng sacrifice ni Christ. Pero alam niyo po ba, the scripture reveals to us na ito palang nakita ni Isaiah, no? Na glory ng ating Panginoon, yung holiness niya, ay si Kristo pala. Kaya po sabi sa John 12:41, kaya ang nilagay ko dito sa point nito ay vision of Christ. Ang sabi po sa John 12:41, buksan po ninyo yung mga Bible. Ang sabi diyan, Isaiah said this because he saw
Jesus' glory and spoke about Him. Referring to Isaiah chapter 6. Tandaan po niyo, si John naman ay nagkaroon ng vision, di ba? At isunod nito sa Revelations. At ipinapahayag niya rin doon, actually, si Jesus mismo, no? Ito mga katagang, Holy, 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 the Lord God Almighty. Ito rin yung mga salitang ginamit ng mga anghel doon sa Revelations. Addressing Jesus. Holy, 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 the Lord God Almighty. Yan ang ating Panginoon. Yan ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po napakaganda ng sinabi ni Dr. James R. White. Ang sabi niya, if we ask Isaiah, whose glory did you see in your vision of the temple? He would reply, Yahweh. But if we ask the same question of John, whose glory did Isaiah see? He will give the same answer. Only in its fullness, Jesus. The most holy God took on human flesh to give us full pardon and cleansing. Let us never miss the wonder that Christ Jesus is the incarnate creator of all. At yun po yung wonder doon sa katotohanan na yun. Bagaman si Isaiah, hindi niya pa fully na comprehend na si Jesus ngayon sa kanyang karelagan. Sapagkat si Jesus ay ang Diyos, nag-iisang Diyos. At ang kagandahan na siya yung nagkatawang tao. The Creator become part of His creation when He took upon Himself our sins because He became man because of you and me, because of the glory of God. Ganun yung katotohanan na ito na dapat natin ma-realize, mga kapatid. Sa kaluwalhatian ng Diyos, pinili niya ang kanyang kaisa-isang anak na ialay para sa iyo at para sa akin. Tubusin ka. Tanggapin natin, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Tayo makasalanan to the core. Hindi tayo totoong lumalapit sa ating Panginoon. Kasi kung totoo lang, dapat marami sa atin ang priority, lalo na pag-araw ng linggo, ay ang masamba ang Panginoon, makasama ang kapatiran, luwalhatiin siya. Kaya nga po nawa, ang mga katotohanan na ito ay patuloy na magbigay sa atin ng lakas at katapatan na tayo nga po ay lumapit at magpatuloy sa ating Panginoon. Kung hindi ka patuloy na mananampalataya, receive through Jesus God's forgiveness. Sa pamagitan lamang ni Kristo Jesus tayo maliligtas at mababago. Makinig po kayo mabuti. Wala pong ibang paraan. Kasi yung wrath, yung sumpa, ngit-ngit at galit ng Diyos, mapapayapa lang yan. Isang paraan lang. Ihain ang isang banal na hain. Kailangan dumanak ang dugo ng isang banal na hain para payapain ang galit ng Diyos. Yun ang requirement niya. Kaya kahit napatayin tayong lahat, ipako sa krus, bahain man ng dugo natin ang mundo na ito, hindi yun sapat. Bakit? Wala ni isa sa atin ang banal at katanggap-tanggap. Kaya sa pamagitan lamang ni Kristo Jesus, maliligtas ang tao. At tayo mga naligtas na, dapat nating maging attitude. Let us be grateful. Kayo mga bata na nandito ngayon, marami sa inyo, hindi nyo pa talaga lubos na unawaan. Huwag kayong magalala. Kasi kahit yung mga magulang na yun, hindi pa rin nila lubos na nauunawaan ang lahat. Pero itong maganda, ang Panginoon ay magpapahayag kung sino siya sa mga taong nagnanais siyang makilala. Kaya nga po tayo sa GCF, ano po yung ating ipinangangaral at pinamamalita? To know Christ and make Him known. Hindi sapat ang buhay natin para lubos natin siyang makilala. Kaya mga kapatid, be grateful that you receive through Jesus God's forgiveness. Nawa tayo po'y maging mapagpasalamat. Kaya nga po sabi ni Paul sa Colossians 1:12-14, giving thanks to the Father who qualified you, the Father, to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins.
Yun po ang paraan ng ating Panginoon para ikaw at ako ay tunay na maligtas. Kaya nga po paalala sa atin, no? Let us discipline ourselves to gaze upon the beauty of God's holiness by coming together, by not neglecting the assembly of believers. Na nandito tayo, hindi tayo mga audience, kundi tayo po yung mga worshipers. At lalo nating makita kung ano ang kalagayan natin. Tayo mga hindi karapat-dapat, pero dahil sa biyaya ng Diyos, ginawa kanyang karapat-dapat. Hindi yung magagawa mo ang mag-qualify sa'yo, kaya maging sa Colossians, di ba? Who qualified you? It was God through Jesus Christ. Kaya sa Kanya tayo lalapit. Kaya huwag na tayo magsisikap sa ating sariling lakas at galing at talino. Tanggapin natin ang biyaya ng ating Panginoon. Ang pinakamagandang attitude ay magpakumbaba at maglingkod sa Kanya. Hindi lamang tayo niligtas sa Kanyang biyaya, sa ating paglilingkod sa Kanya, dapat tanggapin natin na biyaya lamang ng Diyos, kaya tayo nakakapaglingkod. Si Pastor Joey nakatayo dito sa iyong harapan, nagpipreach, dahil karapat dapat siya? Hindi po. Dahil sa biyaya ng Diyos, tinawag niyang yung lingkod para mangaral ng Kanyang salita. Wala mang sariling angking galing at talino, pero sa biyaya niya, nagagamit niya yung lingkod, ang mga labi na ito upang ipahayag ang mga salita ng Diyos. Wala mang angking talino katulad ng iba, pero sa biyaya ng Diyos ginagamit niya para makakilala ang iba kay Kristo Jesus, para magligtas ng mas marami pa at mag-ayos ng mga buhay ng Kanyang mga anak. Sa biyaya lamang niya. At ang Diyos po, sino man tayo, pwede niyang gamitin para maging instrumento ng Kanyang biyaya at pagpapala para paglingkuran siya. Alam po niyo, kung tayo po ay mapagmataas, napakalaki ng tingin sa ating mga sarili, hindi po tayo magiging epektibong instrumento ng Diyos. Nawa makita po natin na instrumento tayo ng Diyos. Pag instrumento ka, anong ibig sabihin? Kapaki-pakinabang ka, kagamit-gamit ka. Pero dapat ano yung purpose? The purpose is to glorify God, to behold His beauty. At katulad po ng sinabi sa Hebrews, the radiance of God's glory, the perfect radiance of God's glory. Sino daw po? Si Jesus Christ. At holiness po yung sinasabi na attribute ng Panginoon. Ibig sabihin, set apart, the otherness of God, nothing compared to Him. Tayo pong mga anak ganun din. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, I am holy. So be holy, for I am holy. Sabi ng Panginoon. Dapat tayo po yung walang katulad. Hindi po perfecto, pero walang katulad sa mundo na ito. Ano yung walang katulad na yun? Kawangis ng ating Panginoon. Na bagaman tayo po yung makasalanan, hindi karapat-dapat, tayo nagpapakumbaba at ang biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw sa atin. Na tayo sa ating kasalanan, kaya nating umamin katulad ni Isaiah, makasalanan ako na nakakita sa banal na Diyos. Hindi ako karapat-dapat. Pero sinong gumawa ng paraan para luminis ang kanyang mga labi? Siya ba? Hiniling niya ba yun? Sino ang nag-take ng initiative? Ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang lingkod na seraphim. Kaya nga mga kapatid, ang hangarin natin hindi yung Lord, gagawa ko ng mga dakilang bagay para sa iyo. Hindi yun. Nawa, hangarin natin, Lord, gumawa ka ng mga dakilang bagay sa pamamagitan ko. At katulad nga ng ating inawit kanina, buong lakas natin, itatangkal natin walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Mga kapatid, gaze upon God's holiness. May you see His beauty, His glory. Admit your sinfulness. Yes, we are unworthy. We are sinful, but by God's grace, He redeemed us. He atoned us by His grace. Thereby, be grateful that you receive. Be grateful that you have received through Jesus God's forgiveness. Tayo maging mapagpasalamat at tinanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. Kaya nga po, sama-sama po tayo. Let us know Christ deeply and make Him known widely. Tayo pong natayo po, tayo po ay manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Sa katotohanan
na kayo po'y dakila, wala kayong katulad. Nawa nga po, O Diyos, maranasan namin kung gaano po kayo kabuti. Maranasan nawa namin, O Panginoong Diyos, kung gaano kayo kadakila. Nawa nga po makita namin ang iyong kaluwalhatian. At kami po'y tumugon ng may pagpapakumbaba. At maamin namin sa aming mga sarili, kami po'y mga makasalanan. Hindi kami karapat-dapat. Pero salamat po sa inyong biyaya, kami inyong tinubos, kami inyong pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya nga po ang buhay na ito, magagamit lamang para sa inyong karangalan. Tulungan niyo nga po kami, O Diyos, na mamuhay na karapat-dapat ayon sa iyong kabutihan at kabanalan. Hindi namin kaya, O Diyos, sa totoo lang, araw-araw nag-struggle kami. Sa totoo lang, may mga sandali na aming mga puso ay punong-puno ng kalungkutan. May mga pagkakataon, parang ayaw na naming mabuhay. Ayaw na naming lumaban. Ayaw na naming magpatuloy. Pero salamat, dakila ka, O Diyos, na pumili sa amin, tumanggap sa amin, naglinis sa amin, sa aming mga kasalanan, nagtutuwid sa aming mga kalikuan, at tumatawag sa amin upang inyong maging lingkod. Bigyan niyo nga po kami ng pusong mapagpakumbaba, pusong malambot, pusong masunurin at hindi masuwain, pusong pinagaharian ni Kristo, at buhay na nababago araw-araw, nagbibigay ng kaluwalhatian, nagbibigay ng karangalan sa iyo, aming Panginoon. Nawa nga, Panginoon, ang mga imposibleng bagay para sa tao ay maganap sa aming mga buhay. Nawa nga pong lahat ng iyong mga pangako ay aming maranasan. At tunay nga po, O Diyos, magpahayag po kayo ng may kapangyarihan sa aming mga buhay at sa pamamagitan namin. Sa bawat pamilya na rin-represent namin ngayon, sa buong GC Pampanga West, sa buong GC Pampanga, O Panginoon, kayo po'y maluwalhati. At sa buong Eklesiya na tinubos ng iyong anak sa buong mundo, kayo nga po'y maluwalhati, katulad ng sinabi ng iyong mga salita. Be glory in the church, in Christ Jesus, our Lord, forever and ever. In Christ's name we pray, and all the people of God say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang araw na ito ay paalala sa atin para sa banal na komunyon. Kaya nga po, yakapin po natin nawa ang biyaya ng Diyos. Tayo po ngayon ay magse-celebrate ng Holy Communion o the Lord's Table. Pero ilang po mga paalala. At nawa nga po, habang inaalala natin, Panginoon, sa pamagitan ng ating celebration ay lalo pong tumibay